Dami po ang nag-message sa amin ng mga viewers, subscriber. Humingi po sila ng update tungkol po kay ating Vice President Sara Duterte. So, kung ma-analyze nyo po yung ating previous na tarot tungkol sa ating Madam Inday, Sara Duterte, ito po ngayon ang 2026 na update na nakikita ng tarot. Again, ito po ay aking babalasahin at i-scrabble, then scramble. And kung ano po ang madampot ko, ito po ay ipinagkaloob ng tarot at ng universe. Ayan. Kaya po, ayan, nakita nyo kalat. Walang reshuffle po ito. Pakita mo po sa akin kung ano nakikita natin sa 2026 kay Binibining Sara, Vice President Sara Duterte. Nakikita nyo po ito? Isang lalaki ang mahigpit na talaga namang pinag-iisipan niya. Ayan po, nakita nyo to, lalaki, nakataob. Ibig sabihin kaya po siya nakataob, nag-iisip pa siya ng maraming nakita nyo po itong cups, ito po ay maaaring signifies of kaso. Bakit sinabi kong signifies of kaso? Kasi po, di ba, pag nagfa-file ng mga kaso, magastos. Pag nagfa-file ng kaso, kinakailangan ang, para siyang ginto. So, para sa kanya, yung isa-sign niya o ibabato niya para kay Ma'am Sara Duterte ay matinding mga ginto daw or matitindi. Conversion nito sa salitang ibinabato niya ay matitindi na, as in masisira ang pangalan ng ating Vice President doon sa binabalak niyang ibabato. Unfortunately, nakabaliktad po siya. So, ito po ay malalampasan ng ating Vice President. Haharapin niya ito, and unfortunately, kung sino ka man na lalaki ka, kasi lalaki siya, na nag-iisip talaga kung anong dapat gagawin. At may isang nag-feed sa kanya. May isang, nakita nyo po, may isang kamay. Yan, may nag-feed po sa kanya para batuhin ng napakaraming mabibigat na kaso si VP Sara ngayong taong 2026-27 hanggang sa kandidatura. Pakaisipin nyo pong mabuti. Dahil ayon po rito, nakabaliktad. Kung ano pong ibabato ninyo, again and again, ito po'y tarot lang. Ako po'y taga-interpret lang. Kung ano pong ibabato ninyo sa kanya, dahil siya naman ang in-scrabble name ko rito, ito po ay dapat yung pakaisipin dahil hindi magtatagumpay ang pagsira ninyo ng kanyang pangalan. Kung sino ka man na lalaki na nag-iisip, paulit-ulit kong sinasabi, akala ninyo sa tatlong maatikabong akusasyon ay mapapasuko nyo ang isang Inday Sara. Sorry po, mababaliktad ang sitwasyon sa huling laban. Mananatili pong matatag ang ating Inday Sara. Ang problema lang po talaga ang emosyon niya tungkol sa kanyang father. Yun lang. Pagdating sa kaso, haharapin niya pagdating sa lahat. Pero yung puso ay baliktad. Yung puso at isip niya ay talagang natutorture sa pag-iisip sa kalagayan ng kanyang ama. Lalaban. Sana naman malampasan ito ng pamilyang Duterte. Sana po ipagdasal ng buong sambayanan na malampasan ng ating family ng Duterte ang isang pagkawala ng isang taong mahal ng sanlibutan. Ito po ay hindi pa tsak na magaganap. Sinasabi lang po sa atin ng tarot kasi po on and off na ang kalagayan ng isang tao na nasa malayo na nakakulong. Ibig sabihin ng on and off ang health, minsan biglang tumataas ang lahat ng kanyang blood pressure, ang kanyang sugar, and
even the emotion and the stress ay tumataas at paiba-iba. Alam nyo, nakalagay dito, magdasal lang po tayo kung kayo po ay talagang mahal nyo po ang dating Presidente Duterte, magdasal lang po na makayanan lahat. At isang araw, naniniwala po ang tarot, naniniwala ang tarot, kaya nga death, ay makakaliban ang ating dating president sa sinasabing mahirap na kalagayan ng kalusugan upang hindi mapunta sa kamatayan. Yan po. 2026-27, doon magkakaroon ng problema masyado ang health ng ating presidente at dahil siya'y ama, lumabas po siya sa tarot ni Vice President Sara. At yun po ang iniisip talaga ng ating Sara. Hindi niya iniisip to kasi kaya niya tong labanan. Sabi nga, kaya daw niya tong harapin. Kaya nga po ito mag-isip kasi haharapin talaga siya ng ating Vice President. Pero ito hindi niya kaya to. Ito ang iniisip niya. Ito ang palagi niyang kinakatakot, ang mawala ang kanyang ama. Kitang-kita naman po, death. At nakabaliktad siya. So, ibig sabihin nun, pwede pa nating ipagdasal ang ating presidente. Ang problema lang talaga, hindi mawala ito sa pamilya. Ang mag-alala ng sobra. Natural naman yun, hindi po ba? May isang panukala ang ating Inday Sara Duterte na lalo siyang mamahalin ng masang Pilipino. Ito po ay isang panukala ng batas na magbibigay sa kanya ng napakalakas na estabilisasyon sa pagmamahal sa masang Pilipino. Muli at muli po mapapatunayan niya na ang lahat ng akusasyon sa kanya ay kanyang may lalaban. Although, dadaan talaga siya sa mga question and answer and may sisira't sisira po talaga sa kanya pero still makakayanan po nilang lahat. At ang mga sumusuporta kay Sara Duterte ay muling magdidiwang dahil may papakita ng lahat ng humahanga kay PP Sara na hindi sila madidisappoint. Yan. Dahil ito po isang matinding parangal na gaganapin at ipagkakaloob ng mga bansang may sinasabi. Yan. Ganda. Baka sabihin na naman nyo, DDS, ay talagang binabasa ko. Ayan, basa-basa talaga. Walang tsaka naka-scramble po, Kaya lang po, ang inang bayan, ang dami talagang sumusubok sa katapangan at sa katatagan ng ating Inday Sara. Mag-ingat. Ingatan nyo pong mabuti at huwag kayong lalayo at aalis ng walang kasama. Meron po ditong isang babae na hindi ko po maintindihan tong babaeng ito. May isang kausap na kilalang lalaki na nasa gobyerno rin po, gobyerno, na may masamang parang meron silang binubuo. May binubuo sila na isang, hindi ko po kilala tong babaeng to pero itong babaeng ito ay matindi ang galit. Hindi lang sa kanya kundi sa ama. At isang lalaki na nakaupo sa trono. Hindi ko kilala kung sino to. Marami naman trono, politika. Pero ito may sinasabi sa politics. Ang may binubuo na isang obra maestra. Pag sinabing obra maestra, pinag-aralan, ito ay kumbaga sa ay talagang sinasala. Ayan po, paano ko nalaman? Ayan po, may dala silang sinasala ng mga taong ito. Ayan. Upang, siya'y papanagutin sa isang
Sitwasyon. Paano nalaman na sitwasyon? Ayan po. More on pera to ha. Pera ang ibubukol sa kanya. Pera. At ito namang isang ito is travel. Pera, travel. Paano nalamang travel po? Ayan po. Ayan. Ito po ay parang iron siya na pag pinukpok is parang ganon. Signifies po yan ng hangin na mabilis. Pwedeng travel, pwedeng sasakyan, ganyan. So, pera ang ipupukol at itong travel. So, hindi ko alam bakit lumabas yung mga travel dito. Ipupukol daw po na may kasamang pera. Siguro, ang interpretasyon ng tarot, siguro po ito marami interpretasyon itong segment na to. Maaaring yung kanyang mga transpo o yung mga ginagastos niya o yung paglabas-labas niya ng Pilipinas ay ibintang sa pera, kinumbert sa pera. Or maaari rin naman na maraming nawawalang fund na unrecognized, hindi ito na-recognize sa panahon niya, pero ibabato sa kanya. At ito po ay again and again, malalampasan niya at maipapaliwanag niya. Kasi, siya ay, yun po ang pagkakamali ng mga kalaban nila. Bagkus nyo po silang isuong sa apoy. Bagkus nyo po silang apuyan or igisa sa mga kaso, bagkus po silang nahahasa. So parang ang nangyayari, hinahasa nyo lang po ang ating VP Sara para maisaayos niya ang paghahawak ng Pilipinas pag dumating ang panahon. Ayan po yun, pag dumating ang panahon, para ako nagkukwento. Na para pagdating ng panahon na ipagkatiwala sa kanya ang Pilipinas, ito po, makinig po lahat totoo po to, ay hindi tayo mapapabayaan. Yan ang sinabi ng 2026 sa kanya.